Illegal at mali ang naging hakbang ng kapulisan, partikular ang aksyon ni Police Brigadier General Nicolas Torre kaugnay ng pagsama nito kay Pastor Apollo C. Quiboloy sa listahan ng most wanted persons ayon mismo sa Legal Counsel ng Kingdom of Jesus Christ. May kinalaman ang naturang usapin sa wanted posters ni Pastor Apollo at iba pang akusado na ipinakalat ng kapulisan sa buong Davao Region. Si Cresceline Catarong magbabalita. Questionable ang naging hakbang ni Police Regional Office Davao Region, Police Brigadier General Nicolas Torre III hinggil sa pagkakabilang kay Pastor Apollo Quiboloy sa listahan ng most wanted persons. Ito ang binigyang diin ni Kingdom of Jesus Christ Legal Counsel Attorney Israelito Torion sa ginanap na KOJC press conference sa Davao City. Aniya, iligal at mali ang ginawang pagsama kay Pastor Apollo sa most wanted persons base sa Memorandum Circular ng National Police Commission o NAPOLCOM. Inilahad ni Torion na may mga malinaw na hakbang at parameters para matukoy kung ang isang tao ay talagang most wanted o kasama siya sa top 10 most wanted persons. There are actually criteria for the determination as to who will be top 10 wanted persons, most wanted persons, no? And they are governed by NAPOLCOM Memorandum Circular. There is this NAPOLCOM Memorandum Circular number 2019 as amended by NAPOLCOM Circular number 2022. Una rito, ani Torion, bago matukoy kung ang individual ay most wanted person o top 10 most wanted person ay nakadepende sa bigat ng mga krimeng nagawa niya. Kung ang krimen ba ay karumal-dumal, sensational at mayroong hindi bababa sa dalawang biktima. Number 2, notoriety of the accused, degree of his or her involvement. Accused is a habitual delinquent or recidivist. First time charge ito against kay pastor. Hindi pa nga nagka-trial eh. Paano siya magiging top 10 most wanted criminal? Kabilang din sa pinagbabasehang parameters ang posisyon ng akusado sa crime organization o syndicate. Pero sa bahagi ni Pastor Apollo ay hindi naman miyembro o wala namang sindikatong kinabibilangan ang butihing pastor, bagkus mga relihiyosong individual ang pinamumunuan ni Pastor Apollo at ito ang The Kingdom of Jesus Christ. Isa pa sa kriteria para sa pagtukoy kung ang isang individual ay maituturing na most wanted person, ang individual crime o grupong saklaw ng operasyon at ang epekto nito sa seguridad, kapayapaan at kaayusan sa lugar. Ano bang impact ni pastor sa ating community? No? Children of the Joy Foundation, yung mga humanitarian efforts niya, no? Lahat po sukwahi, no? It goes against the parameters under NAPOLCOM Memorandum Circular 22-028. At panghuli, ipinahayag ni Atty. Torion na ang National Headquarters ng PNP ang talagang bumubuo ng Committee on Wanted Persons at hindi lang isang singular person sa katauhan ni General Torre. And besides, ang pagdetermine po nito hindi lang isang tao. Panel po ito. Kasi may mga tao naman na mga terorista talaga na marami ng pinatay. Dapat sila yung mga top 10. Bakit bigla na lang nabilong si pastor na hindi lang top 10? Siya na atang superstar. Kasi yung pinaka-wanted noon na terorista, 7.5 million lang. Panel of generals yung nag-decide niyan kung sino yan silang pinaka-top 10. Hindi yan determined by only one person. Samantala, tinawag ng dating CPP-NPA-NDF National Intelligence Officer na si Jeffrey K. Eric Celis, si General Torre na hambog sa gitna ng utos nito na magpagawa at magpakalat ng wanted posters laban kay Pastor Apollo at iba pang mga akusado. Ani Celis, buong kahambugang sinasabi ni Torre na sa kapangyarihan niya at batas yun na dapat ipatupad pero siya lang ang nag-i-interpret. Hindi pa siya nakontento sa kanyang kahambugan ay kanyang inako na parang siya ang may-ari ng buong organisasyon ng Philippine National Police without panel discussion. According sa mga lawyers kanina, ay siya lang ang nagdeklara na magpagawa ng 200 posters, ng wanted posters against kay Pastor Quiboloy at sa mga ministro nito. Para naman kay former NTF-ELCAC spokesperson Dr. Lorraine Badoy, maliwanag na may sinusundang utos si Torre mula sa taas. Yung may 1 million dito sa baba for murder, frustrated murder, double murder, arson, and it goes all the way up to 3 and then it becomes 7.5 million for murder, frustrated murder. And these are convicted terrorists, personalities, no? Pero si Pastor, 10 million
and presumed innocent, 'di ba? So, itong si Torre, maliwanag na maliwanag from my perspective is that he's following orders. These orders emanated from somebody above him. And that to me is Bongbong Marcos, 'di ba? Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News.